Hmm. So, magandang hapon sa lahat. I'm back again online, ano? Kasi, um, kasi Sabado. So, kung wala kayong magawa, nanood na lang kayo ng live. So, we have actually, I received the message kaninang umaga. And, I thought, maganda siya. Maganda siyang gawing content. And then, challenge din kasi sa part ko. So, yun kasi yung ano ko talaga. Kasi it's challenging na mabigyan tayo ng opportunity to try to showcase our skills, di ba? Kahit hindi naman tayo magaling. So, this is a PowerPoint challenge na na-receive ko po kanina yung message. Or matagal ko na itong na-receive ang message, kanina ko lang nabuksan. Yun yung nangyari. Kasi hindi naman ako masyadong nag-open kasi na message requests eh. So, kapag hindi siya mag-pop up sa main inbox ko, hindi ko pinapansin. So, anyway, so I received this challenge. I'm gonna share it to you. Ito yung na-receive natin kanina. So, yan. Ang sinabi, kagabi pala to, kasi good eve eh. Good eve, Sir Weds. Kabalo ka mo buhat, tugingon ani sa PowerPoint. So, sa mga hindi nakakaintindi ng Bisaya at Tagalog natin, so, tinatanong po ako kung marunong ba akong gumawa ng ganitong ganitong parang infographic para sa PowerPoint. So, pansin ko kasi infographic siya. Alala ko yung mga tawag nito, mga MTs natin, mga master teacher na naman, ano? Yung mga master teachers kasi natin, kasama sa paper na ginagawa nila is, yun sa first part ng paper, siguro parang subpart number 5 or subpart number 6 ba yun? Ng part 3 or part 2? Na may nakalagay doon na to create an infographic about the paper that they were trying to present. So, palagay ko, kaya niya sinasabing, challenge tayo kung marunong ba tayong gumawa nitong ganitong klaseng infographic kasi siguro ilalagay niya ito sa sa paper niya, dun sa innovation paper niya. So tulungan natin kung kayo naman gusto niyo matuto rin kung paano 'to gawin. I'll try to do it as best as I can here in our live. So I haven't done it. Hindi ko pa ito nagagawa. So, parang ini-imagine ko lang kung paano siya gawin. And secondly, kasi madali itong gawin sa sa Illustrator. Kung Illustrator kasi madali lang ito siyang gawin. As in. Kaya ko itong gawin in 30 minutes sa Illustrator or less. Pero sa PowerPoint, kaya siya siguro challenge, kasi PowerPoint eh. So, lalagyan mo rin siya ng mga animation or transition. Siguro sa pag-present niya, magbibigay tayo ng advice, kung paano niya ito gagawin. So, yun nga yung nilagay niya, so, download natin yung picture na ito para maging, download ko muna ha. Para gagawin natin siyang, para ilalagay natin mamaya sa actual na pagpe-present natin ng PowerPoint, pag gagawa natin PowerPoint, nandun siya para kopyahin talaga natin siya as best as we can. So yun yung challenge to actually mimic it. Okay? Sige. So na-download na po natin. And then ang gagawin natin ngayon kopyahin natin siya. So open muna tayo ng PowerPoint. Dali lang. So, I'm looking up kasi yung monitor ko, second monitor ko nasa taas kasi. Doon natin ilalagay yung PowerPoint. Okay na. Nandiyan na po yung PowerPoint. So, shift tayo ng Ayan, okay? So, here's our PowerPoint template. So, nasa PowerPoint na po tayo, So, same PowerPoint presentation. As you can see, it's blank. Walang dyan, walang special about it. It's the same thing na makikita mo sa mga PowerPoint na binubuksan po ninyo. And
Ganyan na siya. So, let's try to mimic what was presented. Okay? So, delete muna natin to lahat para maging blank. Ayan. Okay, so, this is a blank template now. Sana yung picture na yun? Yung dinownload natin. Ito ba yun? Ito. Yan. Okay, ito yun siya. So, let's minimize it ng konti. So, lagay natin siya dyan. Para makita natin yung kokopyahin natin. As I said, kokopyahin natin to eh. Kokopyahin natin siya talaga. So, we will mimic it. So, it's a hexagon. Hexagon siya na infographic. So, yung magiging design element natin is the hexagon talaga. Yun yung magiging ano niya. Main attribute niya. So, going to insert. Teka, i-on ko muna yung ano. Para makita ninyo. Oh, ayan. Para makita ninyo yung cursor ko. Diba? So, yung main element natin, yung geometric figure na hexagon. So, we're going here sa insert. Dito po, sa insert. Nakikita nyo ba? O, yan po, sa insert. Sa insert po, meron tayong shapes dyan. Click po natin yung shapes. And then, hanapin natin yung hexagon. Ito. O, ito po yan. Hexagon. Click nyo po yan and then, let's shift sa keyboard para center. And then, pantay din yung ano niya. Magiging pantay yung properties, yung sides, yung length ng sides ng hexagon nyo. So, I always use the selection pane. I keep this on para makita ko po ilan na yung mga objects na nandun po sa aking PowerPoint na slide. No? So, with that, anong gagawin ko next? Okay. Kung mapapansin natin, yung edges ng hexagon curved. Oh, makikita nyo ba? Curved yung edges niya. Oo. Curved yung edges. Compared sa hexagon natin dito which is pointed. So kailangan nating tanggalin yung edges niya. So tanggalin muna natin yung edges nito. But before that, we'll align it sa middle and then align din natin siya sa center. Center, yan. Para nasa gitna talaga siya, no? And then tanggalin natin yung outline. Ito. Tanggalin natin yung outline ng shape. So let's just keep the color as is muna for now. And then tanggalin natin yung edges niya. Actually, yung pagtanggal sa edges niya is a combination of two steps. First, magkakaroon tayo ng yung sa mga merge shapes. So, nandun yung shape, yung way niya. Okay, I'm gonna demonstrate it. Dito pala sa, insert tayo ng circle. Insert tayo ng circle siguro. Okay na siguro yung ganito kalaki. Any size that you wish. Zoom natin ng konti, ha? Okay. Tapos, palitan natin yung kulay niya. Gawin natin yellow. Yellow nga eh. Yellow. Ito yung yellow. O, yan, yellow. And then, tanggalin din natin yung outline. Para saan po yan? Para magiging focal ng edges nyo. When we say focal, yan yung magiging parang kung saan magkakaroon ng merge yung shapes. So, ilagay natin yan siya dyan. Make sure po na aligned siya sa edges. Yung dulo dito sa left side and then yung upper part magta-touch po yung circle sa kanya. Yung circumference ng circle. So, yan po yung magiging guide mo, So, click natin. Saan yun? Click natin yung oval ulit. Yan yung sinasabi ko eh. So, just make sure po. Teka, bakit ayaw niya mag-click? Teka lang, ha? Just make sure na, yan yung babantayan mo, yung lalabas yung dotted line.
Tapos, i-adjust mo siya na mag-touch talaga siya dun sa edge. Okay? Zoom natin. Tingnan natin. I think that's okay na. Yan, kumbaga parang if matatanggal na yung part na yan, yung takbo ng curve niya is pag ganun. Pwede mo pa ihurong ito ng konti. Yan. Maging ganyan siya. Okay. I think okay na yan siya. Basta nakatouch lang siya dun sa upper part. And then, we're going to duplicate it by using the Alt and then pressing the Alt keyboard and then drag mo lang yung bagong circle na yun. Yung circle papunta dito sa kanan. So, again, we're going to zoom in. Tingnan natin kung tama ba yung okay na yan. Okay na. So, yung dalawa, click na naman natin yung dalawa. Duplicate na naman natin yan siya. You can just press the Alt key sa keyboard nyo and drag it down. So, makikita mo aligned na yan. Basta maglalabas yung mga arrows niya. But of course, kasi OCD ako, I always double check. Katulad yan, nalagpas. So, what I do is, I will, yan. Kung makikita nyo po, merong mga dotted lines sa left and right. That would mean na aligned silang dalawa doon sa ating previous na circles. Okay? So, that's already aligned na sila, Yan. Gurong na natin ng konti siguro. Para okay. So, we'll do the same thing din dito. Diyan din, ganyan. Sa kumbaga, ilalagay natin ito sa bawat edge. Zoom natin ng konti. Lumagpas. Huwag ka lumagpas. Lalagpas talaga siya eh. Ayan. Yan, parang ganyan. Okay na yan. Then again, Alt sa keyboard, drag it to the left. Then zoom natin ng konti. Ay, hindi talaga konti. Masyado talaga. Ayan. Okay. So, yan. Nalagay nyo na po yung mga circles ninyo sa inyong edges. What's next is, we're going to select all of it. Select all of it. And then, Control G sa keyboard to group all of it. I-group natin sila. You can use this here. Pero dyan. Pwedeng dyan ka dadaan. So, shortcut sa keyboard is Control G. Bakit? Kasi, i-duplicate na naman natin siya, para naman sa outer edge. Yung gagawin natin, outer edge. So, yan. Gagawa na tayo ng pangalawa. Let's align this center. And then, align na naman natin siya to the middle. So, nag-overlap na yung dalawa. By pressing Control on your keyboard, palakihin natin ng konti. Siguro kasing laki lang na magta-touch siya sa edges. Yan. Ta-touch lang natin yung edges niya, Huwag naman masyadong Yan. Na magta-touch sa edge. Bakit? Para puputulin niya yung edge. Kasi ungroup natin ito, dito, ungroup natin siya ulit. So, while all of that is selected, kasama itong hexagon, and then silang lahat, isa-select natin. Ano ba yan? Ito. Select natin yan siya, and then select natin isa-isa yung mga circles. Yan. Punta tayo dito sa shape format. Meron kasi itong subtract. Yan. So, pag na-subtract na yun siya, kung makikita nyo, parang nawala na yung edge ng inyong hexagon. Okay? Kasi nawala na yung edge. So, itong mga bago naman ng mga circles, yun yung magiging reference ng bagong edge para magkakaroon siya ng curve.
So, kailangan din silang i-combine. So, itong naka-group naman na circle, yung group natin. So, select natin yung hexagon, itong freeform. Yan yun po yung hexagon natin, no? Naging freeform na siya. Kasi kinat na. And then, highlight natin silang lahat. Doon pa rin sa shape format, merong merge dyan, merong union. Combine natin siya, kumbaga, union. So, that will create the curved edges, kagaya nito. Di ba? Di ba? Galing! So, we're done with the first part. First part pala yun. Ano ba yan? Okay. So, what's next? Kakating. Yung cutting niya, parang cutting. Hiwain natin siya. So, para mahiwa-hiwa mo yan siya, teka, tingnan natin ha. Tingnan natin yung picture. So, align yung hiwa sa hexagon. Di ba? Pero yung hexagon niya is also curved. Okay? Okay? Okay, okay, para may idea na ako. Okay, so, duplicate ko muna to. Para in case magkamali ako, may babalikan ako. Paninigurado lang. Okay? So, selecting sa first line ulit, insert tayo ng isa pang hexagon. Sana yung hexagon? Ayan, ito, hexagon natin. Gawa tayo ng isa pang hexagon. Again, shift pa rin para same sila ng length. Ano? Gawin natin itong puti. Tanggalin na naman natin yung outline. Okay? Ayan, centered na yan. So, palitin natin ng konti. Palitin natin. Oh, yan. Parang okay na yan. So, okay. So, parang yan yung magiging center natin later on, ano. So, bali yung size ng cuts nyo is ganito kalaki. Masyadong malaki, masyadong maliit pa. Di ba yan? Lumabas yung mga emoticons natin. Palitin pa natin ng konti. Konti lang. Ayan, yan. Okay na yan. Siguro ganito. Tapos, lagay tayo ng cutting. Yung cutting niya, yung parang linya. So, gawa tayo ng linya. Siguro, kuha tayo ng rectangle. Tatanggalin natin yung outline. Palitan natin yung kulay. Gawin natin red. Red. Lang. Just, para iba yung kulay. Para malaman ko kung kasi kailangan ko siyang gagawing cutting kasi natin siya eh. So, dapat iba yung kulay niya. Masyado namang malaki ito. Litan natin ng konti siguro. Mga ganyan. O, yan. And then, we'll going to adjust the angle. Bakit parang feeling ko hindi pantay ito? Sabi ko na nga ba, hindi pantay eh. Sabi ko na nga ba, hindi square to eh. Hindi siya pantay eh. Ulitin ko lang kasi hindi pantay. Hindi siya pantay. Para napansin ko kasi parang hindi siya pantay eh. Ay, hindi yun. Hexagon ito. Dapat kasi pantay siya. Yan yung pantay. Yan. Center natin yan. Align center, align middle. Just to be sure. And then this one is no outline. Yung kulay niya gawin natin puti. Yan. Sabi ko na nga ba eh. Yung kanina parang hindi kasi siya pantay. Okay. So, lagay natin ito. Okay. Medyo pahirapan ito. Ito yung part na medyo pahirapan eh. Kasi kukunin natin yung angle niya eh. Na kasya talaga siya dyan sa dyan ko sa taas. Ilipat natin sa taas. Okay. Tingnan muna natin. Hindi pa. Move to the right konti. Okay. Yan. Napalitan natin to. Siguro, mga ganyan kalaki. Ayan.
Ayan. So, nilagay natin siya parang kung saan yung dulo ng perimeter, doon natin ipapatong o ilalagay sa taas yung ating rectangle. Tapos, Control-C, Control-V, duplicate lang yan. Gagawin natin, ulitin natin yung ginawa natin, pero dito naman sa kabilang side. Just make sure na yung pagkakalagay niya hindi masyadong mag-overlap. Huwag niyo pong ilagpas sa line. Parang kumbaga sakto lang na magko-cross, mag-intersect yung dalawang linya. Tapos ito na naman, kopyahin natin, i-paste natin ulit. Sa shape format, meron tayong flip. I-flip lang natin. Flip vertical, horizontal. Ayan. So, at least pantay pa rin sila ng length and width. Pero, mas madali na siyang i-adjust. Okay. Okay. So, that's it. Tapos, same thing. Copy, paste. Flip natin siya ng vertical. Teka, vertical yata. Sabi ko lang nga ba yung vertical vertical flip lang yun Yan. Hindi masyadong mag-overlap sa kabila. Yan. Tapos ito yung kopyahin natin. Kasi naka-straight na siya Ay. Yan. Kopyahin natin siya. Lagay natin siya dito. And then, I think this one. Control-C, Control-V. Siya ilagay natin dito. Ito, medyo lumagpas ito Okay. Let's try to zoom in. Okay. So, okay, if i-zoom out natin yan, yan yung magiging mukha niya. So, what this will do is, siya yung magka-cut. So, gagawa tayo ng cutting niya, no? I-lock natin yung picture para hindi siya madamay. Ayan. So, teka. Control A. Okay. Oops. So, okay. So, I think we can go to shape format. Pwede yata natin itong anuhin Huwag natin isama itong picture. So, ito silang lahat. Pwede yan sa shape format. Gawin natin i-fragment natin sila. Yan. So, ibig sabihin ng fragment, it will cut every piece na nag-overlap sa isa't isa. So, pero yun nga, mapapansin nyo, nag-merge din yung kulay. But that's okay. So, select natin yung mga parts na yon. Yung mga parts na yan, select natin yan siya, and then we're going to highlight, shift, and then select everything again. Para makikita nyo dito, matatanggal yung mga lines. Para pwede nyo lang pong i-delete sa keyboard nyo. Delete lang. See? Wala na. We're almost done. We're almost done. We're almost done. Ganun lang siya. Okay. Wala na, we're almost done. Nakopya ko na. So, ang gagawin natin dyan ngayon, teka. Masyadong malaki yung ginawa kong kanina, yung hexagon na sa gitna. But anyway, it's okay. Ito, kulayan natin. Punta ka sa shape format. Kasi nga, kokopyahin natin to. Merong shape fill dyan, more fill colors. Click mo lang yan. Merong dropper.
Ito, dropper. Click nyo yung dropper, click nyo yung kulay. Yan. Okay. See? And then, same process. Yan ang dropper. Yan ang kulay na yan. Same din dito. Ang dropper. Ayan. Sabi ko, kukopyahin natin yan eh. Kukopyahin talaga natin yan. Yun yung challenge eh. So, ewan ko ba, no? Nakain ko. So, sige lang. Tip lang to eh. So, more fill colors na naman. Then, itong orange. Orange ba to? Brown. Anyway. So, yan. Kukopyahin natin yung fill colors lang. Gamitin na natin yung dropper. Tadang! Oh. Oh, ha? Oh. So, what can you say? Ha? 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 What can you say? Holiday. What can you say? Holiday. Okay. So, no, sunod. Okay, yung mga yung icon. Mga picture icon niya. Dito yan sa insert eh. Icons to. Okay. Clock. Ito. This is it. Yan ba? Ay, ito. Ito siya. Insert. That's it. Sige, lagay natin na dito. Okay, dyan yan siya. Maya na. Papalitan. Maya na. Ayusin natin yan. And then, yung sunod niya is gear. Is this a gear? Yan. Yan siya. Gear. Sama. Maliitin na, liliit yan mamaya. I-adjust lang natin yung size niya mamaya. Mamaya na. Post muna natin siya dito. Kumbaga, pwesto muna. Ano to? Microscope? Ano nga tawag dyan? Lens? Hindi. Magnifying glass. Okay, magnifying glass. Yan. This is it. Bakit yan naging dalawa? Ito lang. Ito lang kailangan ko. Yan. And then, yan. Imbudo. English na imbudo. Imbudo is funnel. Yan, funnel. Ewan, what's this? Okay, but yan, may mata. Eye. Okay. Eye. Ito, eye. 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 And that is an hourglass, of course. Alam ko yan. Ay. Clock. Ayun! Clock siya. Clock pa rin pala. Hindi pala siya hourglass. Alam mo yun, yung tipong So, yan sila. So, punta tayo dito sa graphics. Ito yun sila eh. We're going to press control pa rin sa keyboard and then we're going to reduce its sizes. Okay, that's fine. And then, urong lang natin siya konti dito. Same din dito. And then, ingay ng mga bata. Ay, ano ba yan? Rosie. Okay. Urong natin siya. Sabi ko sa inyo, kukopyahin ko yan eh. Kukopyahin natin yan. Bigyan nyo ko ng challenge ha. Ayan. Tapos yung kulay niya medyo light ang color. Parang pwede yan sa opacity. Fill colors.
Try natin yung opacity. Palitan natin yung opacity. Siguro mga 70%. Hindi, masyadong dry naman yung 70%. 80%. Okay na ba yung 80%? Okay na yung 80%. Okay na yan, oh. Parang pareho na eh. Halos pareho na sila eh. Tingnan natin. Oo. Oh. Okay na yan. So, anong kulang? Yung gitna. Okay, yung gitna. Ito yung gitna eh. Ito. Kokopyahin natin to. Yung gitna, lalagay natin dito. Paste. Palitan natin yung shape. Oh, wait. Ipantay natin sa size ng cuts. Bakit parang... Wait. Hindi sila magkapareho ng sizes. Teka. Ay, hindi pareho. Lakayan natin ng konti. Ayaw lumaki. Hindi na sila pantay. Ito yung problema. Ayaw mag-adjust correctly. May isang part na ayaw niyang i-adjust. Mga bata talaga, you know? Ayaw niyang mag-adjust. Nag-oo. Ay, wait. Bakit to? Bakit? What's wrong? Supposedly, ayaw niya mag-freeform. Nagiging freeform pala siya. I see. So, kahit pala gawin natin yung control, ayaw pa rin niyang mag-resize correctly. So, ikaw yung magmamanual ng pag-adjust. Okay, so bigyan pala ako ng trabaho nitong PowerPoint, ano? Well, challenge nga eh. So, I'm going to arrange it, put it in the middle now. Center, and then align middle. Parang ganyan siya, no? Okay. Sige. Pero yung cutting kasi hindi pantay eh. Yung problema niya eh. Yung cutting sa taas, okay naman. Pero sa baba, hindi. So, we need to adjust it appropriately. Parang pwede yata yan dito eh. Try natin. Ulitin natin. Shape format. Okay. Hindi pala talaga sila pantay, ano? I-lock mo na. Try natin i-lock. Ayun. We can actually lock the properties. Ayun. Yun. Dito pala yung sekreto. Nandun pala sa lock ng pag i-lock yung properties dito sa taas. So, eto. Okay. So, that's the first part. Ito yung magiging gitna. Yung gitna niya eh i-copy pa rin natin ito and then wait, gawin natin itong puti. Ito yung puti. Okay. And then kopyahin natin ito siya ulit. Copy. Paste natin dito. And then shape format, i-lock pa rin natin yung properties niya. And then we're going to resize it para gagawa ng parang semi-shadow gaya ng nasa original.
Palitan natin ito ng kulay, gawin natin black. Then yung properties, gawin natin 50%. And then yung freeform, ilipat natin sa taas. See? That's how you do it. That's how you do it talaga. So, wala na. Kopya na. So, i-unlock natin itong picture. I-unlock natin yung picture. Lagay natin sa gitna. Dito ka, dito ka, dito ka, dito ka. So, what's next is lalagyan natin siya ng text kasama yung mga icons. Okay. Sige. Sige. Saan yung mga icons natin? Saan natin ang icons? So, yan sila. So, ito alt. Alt, okay. So, itong clock na icon, lipat natin dito, lagay natin dito. Yung kulay niya is hindi sila pareho ng kulay. Oo, hindi sila pareho ng kulay, Palitan natin yung kulay niyan. Gawin natin ito. Hindi. Gamitan natin ng wrapper. Ayan, no? Diba? Sabi ko sa inyo, kukopyahin natin eh. So, kopyahin natin yan siya. Hindi sila pareho ng sizes, so mas maliit siya ng konti. Sige. But what we will do is to put it somewhere here. Okay, linya siya ng ganyan. And then, ito naman, itong clock, hourglass pala. Somewhere here. Yan, ano. And then yung kulay niya, pwede na itong kulay na to eh. Oo, yan na yung kulay na yan eh. Pwede na yan eh. And then yung mata. Linya natin dun sa hourglass. Ay, bakit ayaw niyong mag-kopya? Kopya. Alt nga eh. Ayaw ma-press. Ayaw naman. Ba yan? Iba na naman eh. Alt. Ayaw niya. Ano ba yan? Yun. Okay. Line up natin siya sa R. Siguro dyan. And then yung kulay niya, palitan natin. Gawin natin. Ito na yun eh. Yung orange kanina, di ba? Same lang naman yun sila eh. Yan. Then lagyan natin ng text. So, insert text box. Lagyan tayo ng text dito. Equals Lorem. Lorem, Lorem Ipsum kasi gamit niya. So, nilagay natin yung formula ng Lorem for random na words. I-resize natin, gawin natin tong 14 yata to eh. And then adjust natin yung laki. Justify siya, justify din natin. Tingnan natin. 12 pala. So nasa 12 siya, adjust natin dyan. And then another text box. Lagyan natin dito. Lorem. Gawin natin itong same ng kulay sa
Ito yata yung ginamit ko eh. Oh. Bold natin. Bold. Adjust natin yung margin, yung distance niya papunta sa clock. Then, yung dalawa, kopyahin natin. Baba natin dito. Palitan natin ito ng kulay. Gawin natin... Ano ba yan? Gawin natin... Yan. Yan silang dalawa na naman. Kopyahin lang natin. Alt lang yung gagamitin natin. Ano? Alt. Gawin natin sila. Okay. Feeling ko hindi ito na center ng maayos. Okay, center naman pala eh. Masyado lang pala ako naka-zoom out. Okay. Baba natin ng konti. Yan! I think we've mimicked it as much as we can. And then, papiyahin natin ito sila. Ay, teka. Hindi pa siya na-change yung text. Papalitan natin yung text. Orange. And then, highlight natin yung mga text and yung title. Alt ulit. And, lipat natin dito. Ayaw mag-line up. Ayaw makuha ng line up niya. Maski na lang. Later on. Oh, okay. Nasa right side pala yung icon. Ako talaga, no? Talagang sinadya nilang, ano? Okay. So, urong natin siya dito. Palitan natin to ng kulay. Yung kulay niya would be this one, which is the same dito sa gear. Yan. So, line up din natin sila, no? And then, yung gear icon. Yung mag-click ng gear icon, and lipat ka dito. Yan. Yes. I'm going live. And then, ito na naman siya, ilipat natin dito, ano? Pero, excuse me, baba natin to siya. Baba natin yan. Somewhere here. Urong natin to siya ng konti. Okay. And then, baba natin siya dyan. And then, ito rin. Ito silang dalawa. I-line up natin doon sa isa. Yan. And then, yung funnel. So, yung funnel, papalitan natin yung kulay niya sa graphics. Ito yung kulay niya. Okay. So, yung hindi pa pala na-adjust yung ano, no? Yung opacity. Itaas natin yung opacity. Yan. So, ibig sabihin, hindi rin ito na-adjust yung opacity nito. Tingnan natin. See? Tingnan natin 100. So, hindi rin ito pala na-adjust, ano? O nga pala kasi in-adjust ito yung opacity kanina. Yung... hindi naman, 100% naman pala ito eh. So, ito baka yung hindi. In-adjust ko kasi yung opacity eh. So, ito magiging kulay green. Ito, verde. Check natin yung opacity. 80%, gawin natin 100. Yan. And then ito din, gawin natin blue. Check natin yung opacity. If 100.
So that's it. We've already mimicked everything sa ating ginawa, sa binigay na challenge sa atin, ano? So yung title na lang. Kopyahin natin yung title talaga. Lagay tayo ng text box. Hexagon, info, graphic, diagram for PowerPoint. Wow! We're nating bold. And then, we're going to resize it siguro. Actually, pwede natin resize eh. Yan. Adjust na natin dito. Huwag natin anuhin. Then, arrange natin siya sa center. Yan! And center natin. Yan! Oh. O, di ba? Ano pang kulang? Wala na, no? Nakuha natin lahat. Meron pang kulang pala. Yung ating format background. Kokopyahin natin yung kulay ng background na yan. Kukunin natin yung kulay. Oh, yan yung kulay na ginamit na. Sabi sa inyo, kokopyahin natin eh. Kokopyahin natin yung lahat. Oh. See? Oh, compare. Compare! So, ma'am, ayan na po, ma'am. Oh, nakopya na natin, no? So, ganyan na yung pagkakagawa niya. Yan yung mukha niya. Kapag gagawin niyo po sa PowerPoint. So, ito yung sinend nyo sa akin. Ito yung magiging illustration niya sa PowerPoint. Okay? So, kasi nga, sa tingin ko, gagamitin mo to sa presentation mo sa MT Summit mo. Lagyan natin ng animation. Alam naman ganyan lang. So, imposible, hindi pwedeng hindi natin lagyan ng animation. So, lagyan natin ng animation. Paano? Ito yan. Tanggalin ko na to ha, kasi wala na to. Useless na to eh. Useless na yan eh. Then ito din, wala na din to. Wala na tong kwenta. So, ito na lang. So, kung ako, ganito ang magiging, ano niya, animation or transition niya. So, first things first, what I do is, kukopyahin ko yan. So, para mayroong dalawang slide. Ito na yung magiging before and after. So, yung before, dito mangyayari yung transition. So, what I would do is, itong dalawang to, I will group this one. Kasi siya yung magiging focal point later on eh. Siya yung magiging focal point later on. And then, I will rotate it. Okay, rotated na siya. Para pagdating doon sa part 2, na slide 2, iikot siya. And then, paliliitin ko yung kanyang height and width. Try natin. Gagawin ko yung 0.01. And then, I will still align it in the middle and then align it in the center. So, nandyan pa rin siya, hindi lang siya makita. So, parang nakatago lang siya, kumbaga. And then, after that, ito sila, ano ba yun? Ang nangyari doon? Ito sila, ayaw mag-click ng gear. Yan. I will move it here. Yan, to the right. Yung magnifying glass. Ayaw mag-click ng magnifying glass. Yan. Bakit hindi sila paliwan ng kulay? Sige na lang. Basta palitan nyo lang kulay next time ha. Hindi ko napalitan pala yung kulay ng text oh. Sige na lang. Tinatamad na ako. Lagay natin siya dito. Parang angled, kumbaga. Kung saan manggagaling yan siya. Kasi ito naman, panel, yan. So, kung saan yan siya manggagaling somewhere here,
Kasi yung angle niya, tingnan mo yung angle, dyan mo kukunin. Tapos ito rin, yung mata, yan siya. So, somewhere here, yan. And then ito sila, yung angle niya kasi nandito somewhere eh. So we can put it somewhere here. Then ito rin, yung dilaw, pwedeng dito. Okay na. So, yun yung movement niya, kumbaga saan siya pupunta. Ito sila, yung maklik nung oras. Parang yung, imagine mo yung movement niya bago siya pupunta dyan. So, yan. Diba? Kita nyo ba yung ano? Yung parang point, kung bakit parang ganyan din siya. So, yan. Ayaw maklik nung ating magnifying glass. Napipikon ako. Yun. So, parang slide siya dito. Ito naman. Slide siya dito. So, itong mata, slide siya dito. Ito siya. Ang angle niya parang papunta dito, no? Natin dyan. Tapos, ito, ilagay natin siya sa align center, align middle. And then, gawin natin siyang ano bang gano'ng kalaki? Siguro mga 48. Yan. Hindi pwede 48. Masyadong malaki yung 48. Dapat one line lang. 44. Yan. Line. Middle. Align. Center. Okay. So, yan yung magiging ano niya. So, pwedeng gawin mo Control A. Pwede rin yung slide to lang. Lagay ka ng transition sa kanya, gawin mong morph. So, ganyan yung magiging resulta niya. So, kung anuhin mo na yan siya, i-presentation mo na yan siya. Yan natin, ha? So, yan yung magiging presentation view niya. So, going to the next slide, tingnan natin. Wow! O, di ba? Okay. Wait, may mali. Hindi kasi naka-group itong ating ano. Dapat naka-group to eh. Group 1 pa rin ba? Group 99. Naka-group pala yung ano. Hindi ko pala na-group yung ano kanina. Yung iba sila ng group number, oh. Balikan natin. Punta tayo dito. Yung group na to. Copy natin yan. Tapos itong dalawa, i-delete natin. Yung shape format niyan is, ano bang shape format? Ano bang 3.38? Okay lang. Delete natin ito. Paste natin yung yun. And then, shape format. Malakihin natin. Adjust natin. Yan. And then, yung balikan natin dito. Yan.
hanapin natin yung angle. Yan! Okay. So, okay, let's try it again. Let's try it again. Okay. Let's try it again. Let's try it again. Try natin ulit, ano? Ay, ayaw pa rin umikot. May mali sa ginawa ko. Ayaw mo umikot. Ulit. Ayun! Ulit. Oh, ha? Oh. See? Ah, di ba? Simple lang. It's as simple as that. Ganun lang po. So, I think we mimic it as best as we can. So, yan po yung naging original na binigay ni ma'am sa atin na tawag nito na challenge for PowerPoint. What we will do right now is i-upload ko to sa website natin kasama ng video, and then i-upload din natin itong presentation, yung presentation na ginamit natin, itong what do you call this, itong PowerPoint, para palitan nyo na lang yung icon, palitan nyo na lang yung mga text para magamit ni ma'am sa infographic niya. Pero yun nga lang, kung gagamitin mo to ma'am sa infographic ng presentation mo sa summit, tapos napanood na ng panel or ng mga judges itong video natin sa Facebook, sabihin nila, yun man yung dinemo ni Sir Weds. So, ganun ang mangyayari. So, but anyway, that's basically how you can do this. Ganun lang po yan siya. Ganun yung paraan na makopya mo or mamimik natin yung pinagawa sa atin ni ma'am na ito. Ito yung pinagawa ni ma'am sa atin eh. Yan yung challenge ni ma'am. Kung marunong ba daw tayo gumawa ng PowerPoint version nitong nakita niya sa internet. Nakita niya to sa internet for sure. Kasi lorem ipsum eh. Ibig sabihin ito, sample lang siya lahat eh. So, but anyway, we will publish the file, the presentation that we used here. We will save it and then upload it on Facebook. No, we'll upload it on our website. The link will be available from the re-upload natin sa ating YouTube channel. So, sa YouTube channel natin to kukunin. Ano? So, doon natin siya ipopost yung ating video and yung link kasi mas accessible sa YouTube eh. And then yung channel ko kasi doon mas madaling mahanap. So, yan po ma'am. Ito po yung ating PowerPoint challenge for today, which was sent to us siguro last night. So, yun po yung ginawa natin today. Okay? So, if you have any questions, clarifications kung paano pa, may mga parts ba dun sa ating presentation today, when we copied the output itong binigay ni ma'am, and then kung may hindi kayo naintindihan na part dun sa ginawa ko, just comment down below or just post your question there sa kung saan nyo man po ito pinapanood itong ating live demonstration right now. Kasi live ito. I did this talaga live. Parang ito go for broke. So kaya mapapansin niyo po may mga mali kasi nga wala, no edit, no cuts. You see what you get. Ganon yung ginawa natin dito ngayon. So again, maraming salamat po sa mga nanonood ngayon sa ating Facebook Live, which will be again available in our YouTube channel. Wala na akong suklay. Medyo stress ako So again, maraming salamat sa inyong lahat. Ito po ang inyong likod, si Sir Weds, and continue. Sige po, try nyo po magbigay pa ng mga iba pang challenge. Kung may time ako, gagawin natin. And I will show it here sa ating Facebook and sa ating YouTube accounts. Yan lang po. Okay? Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat.